Bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Holy God, thank you po sa umagang ito na muli po kaming makapakinig ng salita niyo, Panginoon. We pray, Panginoon, that your words ay marinig namin, Panginoon. Open our hearts and our minds, Panginoon, sa inyong salita. Panginoon, itago niyo po ako sa likod niyo. Wala po ibang makita kundi kayo sa buhay ko. In Jesus' name we pray. Amen. Marami pong istorya buhay natin. Amen. Maraming istorya, meron pong istorya ang action. Yan, may istorya ang action. Tibo bang paglabas mo sa bahay mo di ba, bigla kang nagsabunutan kayo, no? No, sabunutan kayo, pala kapatid mo yung sinabunutan mo, no? O kaya sa court, di ba, suntukan, no? Yan. Meron din naman pong drama. Halimbawa, iniwan ka ng BFGF mo. Dahil doon, ginaya mo si Nora Honor. Nagbook mo ka sa kwarto at sinabi mo, walang himala. Meron din naman pong comedy. Diba? Halimbawa, magpa-picture kayo ng barkada mo. Ngayon, humabol ka. Takbo kang bilis, no? Bigla ka nadulas. O kaya nagyayabang ka sa kabarkada mo, sabi mo, itong jolly nito, papasok ko sa ilong ko. Tiga mo, ha? Tiga mo to, ha? Tapos, ngayon, sobrang tagal, hindi mo mailabas. Ngayon, natakot ka ngayon. So, I think po, lahat po ng istorya ng buhay natin ay maganda. Amen? And at some point ng buhay po natin, worth na balik-balikan. And higit po sa lahat, kapupulutan po natin ng aral. And this morning, I just want to share to you yung istorya ni Pedro. The life story of Peter, a man who loved Jesus. Kung may mga Bible po kayo, makibasa po kayo sa akin sa Mark 1, chapter 16 to 18. So, ito po yung sinasabi doon. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once, they left their nets and followed him. Unang storya pong gusto kong i-share sa inyo sa buhay ni Pedro is when Peter followed Jesus. Ngayon, ito po yun, yung storya nga. Naglalakad po si Jesus sa shore. Alam mo yung seashore? Naglalakad po si Jesus. Sinabi po ni Jesus, Peter, come follow me, and I will make you fishers of men. Ngayon, ito po yung unang beses na tumawag po si Jesus ng disciples niya. Sa Bible, you can find it. Meron po sa Matthew, meron po sa Mark, meron din po sa Luke. And when Jesus called his disciple, ito po ay radical one. Bakit po naging radical one? Kasi nung panahon pong yun, ang responsable po ng disciple, sinasabi sa Jewish and Greek tradition, pagka ang disciple ang responsable na humanap ng kanyang ng teacher of law. Okay, halimbawa ako po ang responsable na maghanap na magdi-disciple sa akin. Siyempre, ang pipiliin ko yung matatagal ng Kristiyano. Si Kuya RC, si Kuya Alain, Tito Alex. When we follow Jesus Christ, meron pong cost. Sabi po dito, whoever wants to be my disciples must deny themselves, take up his cross, and follow me. In the case po ni Pedro, si Pedro po, ang naging cost sa kanya, everything. Bakit? Sabi po doon, he left everything. Diba? A full self-denial to follow Jesus. And si Pedro, meron po siyang trabaho. Yan, siya po ay mangingisda. Sabi sa Mark 1:16, he was a fisherman. And si Pedro po ay may bahay. Matthew 8:14, yan. Meron po siya, sabi doon, si Jesus po nagpunta sa bahay niya. Meron po siyang asawa. Sabi po doon, si Jesus nagpunta sa bahay niya, he healed Peter's mother-in-law. Okay? And therefore, meron siyang asawa. And kung ipipicture po natin yung buhay ni Pedro, I would like to say, komportable. Bakit? Ganito, si Pedro may stable na job. Yeah? Si Pedro may stable na job. Kung ipipicture natin, ganito yung buhay niya. Trabaho, diba? Kain, uwi sa bahay, kisa, asawa, tulog. Diba? Parang si Tito Alex lang talaga. So, pero nung iniwan ni Pedro, yung buhay niya, para kay Jesus, iniwan niya yung komportableng buhay niya. And sometimes sa buhay natin, when we follow Jesus, kailangan natin iwan yung comforts natin. Ano ba yung comforts natin? Manood ng TV sa buhay. Be careful with my heart. Diba? Si Sir Chip, tsaka si Maya. Diba? Pero instead na tayo yung manood ng TV, we will follow Jesus. We will deny ourselves. We will fast and pray. Diba? Instead na tayo yung kumain ng napakarami sa tanghalian, no, we will read our Bible and pray. Instead na tayo yung mag-mall sa SM Taytay, magpalamig, kumain doon ng kung ano, no? No, we will fulfill the greatest commission ni God, which is to win souls and make disciples.
Ano po ba yung pinapaiwan sa atin ng Panginoon sa pag-follow natin sa Kanya? Yung comforts ba natin? Yung securities ba? Yung job natin? Yung sometimes, pag kami pinaiwan sa atin, si Jesus, katulad kay Pedro, everything. Pero tandaan po natin, when we leave everything for Jesus, we gain Jesus. And therefore, we gain everything. Let's take up His cross, follow Him, and let's just deny ourselves. Pangalawang istorya po ng buhay ni Pedro is when Peter walks on water. Makikita po natin to sa Matthew 14:22-35. And before po ito nangyari, si Jesus po, nagpakain po ng 5,000. Sino po yung nagluluto dito? Si Ate Meli. Ate Meli kayo nagluluto. Nagpakain po ng 5,000. Mahirap po pakainin lahat ng tao. Diba? Yung 5,000 mahirap pakainin. Pero makikita po natin si Jesus. Ito sa miracle. When Jesus feed the 5,000. Makikita po natin sa Bible, miracle after miracle after miracle yung ginawa ni Jesus. Nakakita yung bulag, di ba? Napagsalita yung pipe, nakarinig yung bingi, di ba? Nakakain 5,000. Ngayon, dito pinakita na si Jesus is a God of miracle. That God is a God of miracle, na nothing is impossible with Him. So in verse 22 po, si Jesus po, pinauna niya po yung disciples niya. Sa kabilang pangpang. Pinauna niya po. In verse 23, umakyat po si Jesus sa bundok. No? Mount Mayon yan. Pero hindi po dyan, baka sumabog yan eh. So, verse 24, ngayon, hindi po alam ni Jesus na yung mga disciple niya, habang siya nananalangin sa bundok, hinahampas na pala ng matitinding alon. In verse 25, ngayon, sumunod si Jesus between 3 to 6 a.m. Sabi ng fourth watch, at naglakad sa tubig. Verse 26, nung nakita nila si Jesus, natakot at sumigaw na multo. And ano kaya itsura nila? Remember po, most of the disciples ni Jesus are fishermen. Ano ba itsura ng mga fishermen? Di ba? Medyo malaki katawan, no? Yung mga brusko, no? Ano kaya itsura ng mga mukha nito, no? Nung nakita po ni Jesus na natatakot na po yung disciples, sabi ni Jesus, take courage, it is I, don't be afraid. And nagtanong po si Pedro, sige nga Jesus, kung ikaw nga yan, palakarin mo ako sa tubig. And sabi ni Jesus, come. And si Pedro po naglakad sa tubig. Pero nung tinignan yung malakas na hangin, unti-unti po siyang lumubog. And it's a lesson for some of us na pagka tinignan natin yung mga problema sa buhay natin, yung storm sa buhay natin, yung mga trials, yung persecution, yung opposition sa buhay natin, yan na magsisimula, manghina yung pananampalataya natin. Ano po ba yung mga dinadanasan natin ngayon? May problema po ba tayo? Anong problema nyo? Wala kayong pera? Parehas tayo. Ano pong trials nyo sa buhay nyo? Yung relasyon ba ng pamilya nyo sinusubok? Yung relasyon nyo ba na mag-asawa nyo sinusubok ngayong panahon ngayon? Is there any persecution na nangyayari sa buhay nyo? Is there any opposition? Yung tipo bang pagka nagsasalta ka, lagi may kumukontra? Yung para bang ikaw yung bida, tas merong kontrabido sa buhay mo? Kapatid, kung babalikan po natin, yung kung saan lugar to nangyari po ito sa Sea of Galilee. Nag-take place po ito when Jesus walks on water. Nag-take place po ito sa Sea of Galilee. Ngayon, sa Sea of Galilee po, ito po yung Sea of Galilee. Tapos, meron pong bundok dito. Tapos may bundok dito. Ngayon, yung dalawang bundok na yun, yung po ang responsable kung bakit nagkakaroon ng biglang bagyo dun sa Sea of Galilee. Ngayon, pina-funnel po ng bundok na ito, yung hangin, papuntang Sea of Galilee. May bundok po dito. Ngayon, tumatama po yung bundok dito. Tapos, bumabalik. And yan yung cause na nag-arise yung bagyo. And kung babalikan po natin, sino po ba yung nagpadala sa disciples dun sa Sea of Galilee? Si Jesus. And sometimes mga kapatid, si Jesus po, hinahayaan tayo subukin sa trials natin. Hinahayaan po ni Jesus na magkaroon tayo ng problema. Pero kapatid, hindi po ibig sabihin na porket may problema sa buhay mo ngayon, ay hindi ka na mahal ni Jesus. By the way, ang basehan po ng pagmamahal ni Jesus ay hindi po kung ano yung pangit o magandang pangyayari sa buhay mo. Pagka maganda yung nangyayari sa atin, love na love ako ni Lord, no? Binibless ako ni Lord, love na love ako. Pero pagka pangit na, hindi na ako love ni Lord, nakakalimutan na yata niya ako. No, kapatid, ang basihan ng pagmamahal ng Panginoong Diyos is way back 2,000 years ago when Jesus Christ died for us. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have an eternal life. Kung may mga trials ka ngayon, I would like to say, kapatid, fix your eyes upon Jesus. Sabi sa Hebrews 12:1-2, and let us run with perseverance the race
marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Maaaring yung pananampalataya natin, hindi po tayo makakalakad sa tubig, katulad ni Pedro. It is not enough para makalakad tayo sa tubig. Pero kapatid, with our faith and our eyes fixed to Jesus, we can walk dun sa top tiers ng buhay natin. We can walk dun sa pinakamatinding problema na dadanasin natin. We can walk dun sa pinakamasakit na pagsubok na dadanasin sa buhay natin. Kapatid, let us fix our eyes unto Jesus and let's have faith upon Jesus. Pangatlong istorya po ni Pedro is when Peter affirms Jesus. Matthew 16:16 sabi po dito, "You are the Christ, the Son of the living God." Ngayon po, saan po ba nangyari ito? Sa Caesarea Philippi. Nangyari po, nag-take this po sa Caesarea Philippi. Ito may Sea of Galilee, kanina binanggit natin. Nung si Jesus po, naglakad sa tubig, Sea of Galilee. 30 miles north po ang layo niya sa Sea of Galilee. And pagka maglalakad ka, 14 hours walk. Diba? Sino na po yung naglakad pa uwi? Walang pamasahe. Sino? Ako. 30, yan po, ganun po kalayo. And pagkakilala ko po Jesus, He seeks every opportunity po to teach His disciples. Amen? Pagka si Jesus, matatandaan po natin, naglakad siya sa tubig, tinuruan po niya yung mga disciples niya kung anong kayang gawin ng pananampalataya. Nung si Jesus ay mga disciple, lumapit po yung mga bata sa kanya. Ano pong ginawa ng mga disciple? Sabi po ng disciple, huwag kayo lumapit. Pero tinuruan ulit ni Jesus yung mga disciple niya. Sabi, let them come, for the kingdom of God belong to such as this. He seeks every opportunity to teach His disciples. Ngayon, meron pong rason kung bakit si Jesus naglakad ng 14 hours, 30 miles. Meron po siyang gustong ituro. Ngayon, yung lugar po noon, si Caesarea Philippi is a place of idols. Place of idols. Sino may mga idol dito? Idol. Idol ko si LeBron James eh. Yung po ay lugar ng place of idols. And meron pong Diyos-Diyosan doon na tinatawag na si Pan. Hindi po si Peter Pan. Okay? May Diyos-Diyosan po doon na tinatawag na si Pan. And pinaniniwalaan po ito na palabas-labas po siya daw sa gates of Hades o yung gates of hell. And look at this mga kapatid. Pinakita ng Panginoong Ama, the Father God, kay Pedro na Jesus was the Christ, the Son of the living God, in the place of the idols. As if Jesus was saying na, ine-emphasize na, I am the real one. And those gods here are false. Amen? And Jesus made a declaration. Nagkaroon po ng declaration si Jesus sa Matthew 16:18. Sabi niya po doon, I say to you, Peter, I say to you that you are Peter. And on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. And that is true mga kapatid. Why? Because the church is now still standing. Diba? Yung mga gods dun sa Greek, yung mga gods sa Rome, yung mga temple na they lie in ruins. Amen. And they are dead, and Jesus was alive. Amen. Jesus was alive. Ngayon, ano po ba yung key lesson na pwede natin matutunan dito? I think the key lesson here is that God can reveal Himself. Sabi doon, the Father revealed to Peter who Jesus was as the Christ. And sa buhay po natin, God can reveal po a lot sa maraming paraan. Pwede pong i-reveal ni God yung sarili niya sa word niya. Sabi si John 1:1, the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi din si John 1:1. Pwede rin po sa prayer. God can reveal Himself through prayer. He can speak in still small voice sa buhay natin. Sa experience din, kayang i-reveal ni God kung sino siya. Halimbawa, experience mo, wala kang pera. Tapos, bigla kang nakapulot ng pera. Therefore, we can know that God is a God who provides. Amen? Ang gusto ko po i-emphasize dito is God can reveal Himself through His creation. Amen? Sa Psalm 19:1-6, kung babasahin po natin yan, si David po, nag-meditate po siya sa creation ni God. Nag-meditate siya sa creation ni God. And basically, sinasabi po ni David that God can reveal Himself through His creation. Amen? And kung titignan po natin yung creation ni God, when He created something, God created something more beautiful. Okay? Una, nag-create siya ng light. Nag-create po siya ng light. And pangalawa, mas maganda yung create niya, skies and water.
Pangatlo, mas maganda yung crenate niya. Dry land, the seas, and vegetation. So, and pinakahuli pong crenate ng Panginoong Diyos ay the woman. The woman. So I would like to say, the most beautiful and wonderful creation ng Panginoon ay ang mga babae. I would like to say, the most beautiful and wonderful creation ng Panginoon ay yung mga babae. Kung ikaw ay babae, if you are a woman, I just want to encourage you, kung tingin mo sa sarili mo pangit ka, kung tingin mo sa sarili mo walang nagkakagusto sa'yo, I just want to encourage you that you are the most wonderful and beautiful creation ng woman. Siguro yung mga lalaki magdi-disagree. Kasi why? Yung mga babae pagka ganyan, para laging nami-menopause, di ba? Sungit, masungit, di ba? Minsan mabait, minsan nakangiti, minsan nasimangot, di ba? Parang laging may menstruation. Pero kapatid, they are the most wonderful creation ng Panginoong Diyos. And therefore, if they are beautiful and wonderful, mga kapatid, God is beautiful and wonderful too. And when we see God's beauty, we will be captivated by it. Ngayon, si Pedro po, ang pagkakilala niya kay Jesus is the Christ, the Son of the living God. Tayo po, ano po ba yung pagkakakilala natin sa Panginoong Jesus? Pagkakilala lang po ba natin kay Jesus is He a Jehovah Jireh, the God who provides? Pagkakilala lang po ba natin kay Jesus is He is the Lord? O pagkakilala natin kay Jesus na siya lang ay sovereign God? Mga kapatid, si God ay infinite. Wala siyang katapusan. Therefore, yung pagkakakilala natin sa Panginoong Diyos ay dapat nag-i-improve. Hindi lang ganito. Di ba? Hindi lang ganito. Bagkus sa kinabukasan, makikilala pa natin ang Panginoong Diyos. Sabi si Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Madali lang pong kilalanin ng Panginoon. Hindi po siya Diyos na nagtatago. Amen? Hindi po siya Diyos na mahilig mapaglaro ng taguan. It only requires us na yung puso natin. Sabi doon, you will seek me and you find me when you seek me with all of your heart. Let's seek Jesus and know Him sa buhay natin. Pangapat po na kwento ng buhay ni Pedro is when Peter rebuked Jesus. 2 times po sa Bible na nirebuke niya si Jesus. Una po is when Jesus predicted His death. Mark 8:31-33, basahin ko po. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that He must be killed and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at His disciples, He rebuked Peter. Get behind me, Satan, He said. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Ito po yung unang beses na nirebuke ni Pedro si Jesus. Pangalawa po, yung pagkakatatwa ni Pedro kay Jesus. Sabi dito, you will all fall away. Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter declared, even if all fall away, I will not. Truly I tell to you, Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times. But Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the others said the same. Gusto ko pong maintindihan nyo na this particular verses ay contrast. Alam niyo po yung contrast? Yung contrast po, yung mapayat, mataba, yung maitim, maputi, matangkad siya malit, yung matanda siya bata. And we can find it din po sa movie. Yung Be Careful with My Heart, di ba? Contrast yun. Si Sir Chip, mayaman. Si Maya, medyo siya mababa yung estado niya sa buhay. And sino po ba yung namatay? Kakamatay lang recently. Yung si Belia Flores. Bida, tsaka kontrabida. Si Belia Flores, kontrabida. And yun, bida kontra bida. And sa Bible po, we can find a lot of contrast. Pagka binasa nyo po yung Genesis to Revelation, makikita nyo po doon kung ano po yung mga kinokontrast ng mga writers. And basically po, dito po, sinasabi po, ng writer ng Mark, is, kinokontrast po dito yung wisdom ni God, wisdom ni Jesus, ay yung kamangmangan ni Pedro. Why? When Jesus predicts His death po, He was quoting a verse from the Old Testament, Isaiah 53, which is the suffering servant.
Amen. Pero dahil ito si Pedro, mangmang, walang alam sa salita ng Panginoon, nirebuke na si Jesus. In return, tinawag siyang Satanas. The second time, nirebuke ni Pedro si Jesus, nung binanggit ni God, ni Jesus na, all of you will all fall away. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep will be scattered. Ngayon, nasusulat po yun sa Zechariah 13:7. Yung binanggit po ni Jesus yun, nasusulat po sa Zechariah 13:7. And dahil ito po si Pedro, mangmang po sa salita ng Panginoon, hindi niya po alam na nasusulat pala to sa Old Testament, nirebuke niya si Jesus. Sabi niya, lahat sila aalis. Diba? Pero ako hindi kita iiwan. Mamatay man ako, hindi kita iiwan. Mga kapatid, I think the lesson here is matutunan natin na we must not argue with God when it comes to His words. Why? Look at this, kapatid. Si Pedro, naipag-argue siya kay God. Nirebuke niya si Jesus. Sabi niya, lahat sila iiwan ka niyan, pero ako di kita iiwan. Pero dahil nasa sulat sa Bible yung sinabi ni Jesus, nangyari yun. Peter denied Jesus 3 times. Let us not argue with God, mga kapatid. Pagka sinabi ni Jesus na tayo ay i-honor natin yung mother, father natin. Yeah? Sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Pagka sinabi ni God na don't be equally yoked with unbelievers. Obey Jesus Christ. Pagka sinabi ni God na ibigay mo yung 10% tithes mo, huwag ka naman pag-argue kay God na, Lord, pwede bang 5% na lang ibigay ko? Why? Kasi yung 5%, bibili ako ng sapatos. Yung maganda ngayon, yung Lebron 11. Diba? Yung Lebron 11. Tapos bibili ako nung Nike Elite Socks dito, yung maganda. Pagka naglalaro ko, ang pogi ko nun. No? O kaya bibili ako ng damit. Anong damit? Bibili ako sa SM Taytay. Bibili ako dyan sa Santa Lucia. Bibili ako sa Robinson Metro East ng damit. Pati dyan sa Ukay-Ukay. Mga kapatid, let us not argue with God when it comes to His words. Or otherwise, kapatid, God will prove us wrong. And He will prove Himself that He was right. Si Pedro, naipag-argue kay God. And prinove ni God, ni Jesus, na tama si Jesus at mali si Pedro. Sabi sa Isaiah 55:9, God's ways and thoughts are higher than us. So, pag kami salita ang Panginoon, it is better for us na sumunod and not to argue with God. Amen? And the last kwento, siguro, na I would like to share is yung when Peter denied Jesus Christ. Mark 14:66-72, he began to call them curses, and he swore to them, I don't know this man you're talking about. Immediately, the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crowed twice, you will disown me 3 times. And he broke down and wept. Dito pinakita na natupad yung prediction ni God, ni Jesus, na Peter would deny Jesus Christ 3 times. Si Pedro po, hindi siya perfecto. Peter was not perfect. Gusto niya po siya laging una. Gusto niya siya laging una. Meron siyang pride sa puso niya. Meron siyang temper problem. Kung matatandaan niyo, nung inaresto po, aresto yung si Jesus, siya po yung bumuhat ng itak at hinampas yung kawal. At natanggal yung tenga. And he speaks before he thinks. Salita po siya ng salita bago siya mag-isip. Diba? Kung papasin natin kanina, when Peter rebuked Jesus, he speak before he thinks. And when he denied Jesus Christ, it shows na even a great man of faith falls sometimes. Yung pinakamatinding pananampalataya ay nadadapa din paminsan-minsan. And when we compare our faith to Peter, diba? Sino po yung may pinakamatinding faith? Si Pedro o tayo? Si Pedro. And kung si Pedro nadapa, paano pa kaya tayo? And tignan mo yung katabi mo. At some point ng buhay niyan, magkakamali yan. Hindi yan perfecto eh. Pero tandaan nyo, kapatid, your job is to pick him up. Magka nadapa yan. Hindi to husgahan siya. Sabi sa Galatians 6:1, pag kami kapatid ka na nagkasala, you are living spirit, gently pick him up. Ang problema po sa tao, mahilig manghusga. Pagka tayo nagkamali, we say to God, Lord, sorry. Alam niyo naman yung intention ko. Pero pagka yung iba nagkamali, ganito tayo eh. Di ba? Sunugin na yan ng buhay. Di ba? Galit na galit tayo, ipako na yan sa krus. Galit na galit. Pero pagka tayo nagkamali, Lord, sorry. Kasi alam mo yung intention ko eh. Example po. Sino po nakakilala dito? Si Nancy Binay. I think po, she was the most judged
senatorial candidate nitong nakaraang eleksyon, si Nancy Binay. Minabasa nga po ako sa internet, sabi daw pagka sinuot daw ni Nancy Binay yung uniforme ng senador, magmumukha daw Black Nazarene. Sama, nahusgahan si Binay. And I must admit po, isa po ako sa humusga dito sa taong to. Yaba ko magsasalita na huwag maghusga, ako rin pala nanghusga. So, ano po ba yung panghusgang nagawa ko dito? Kasi pagkatapos po ng eleksyon, ngayon, nanalo po siya, I think number 5. Pang number 5 po siya. Ngayon, nagtanong ako, bakit yung ba galing na candidate, na leader, hindi nanalo? Si Hagidorn, si Greco Belgica, pastor, si Brother Eddie Villanueva, kilalang leader ng Christian Movement, JIL. Bakit hindi sila nanalo? Itong si Nancy Binay, sabi niya, 20 years of OJT, siya yung nanalo. And alam mo, nireview ko ni God. Pinaalala niya sa akin ni Matthew 7:1. Don't judge others, for you too will be judged. Why? Kasi pagka hinusgahan natin yung ibang tao, kapatid, kinukuha natin yung posisyon ng Diyos as a judge. When we judge people, kapatid, kinukuha po natin yung posisyon ng Panginoong Diyos as manghuhusga. So better sa atin, mga kapatid, na not to judge people. For God alone is judge. Sige, tignan niyo po ulit yung katabi mo. Ito na, totoo na to. Seryoso na ako. Tignan mo, kamukha ba ni Nancy Binay? Joke lang po. Seryoso na po tayo. At some point, magkakamali ang katabi mo, kapatid. Pero your job is not to judge them. Your job is to love them. Which is written as the second greatest commandment, to love your neighbor as yourself. Si Peter, hindi siya kinundina ng Panginoong Yesus nung nagkamali siya. Nung tinatwa niya si Jesus 3 times, hindi siya kinundina. Bagkus nung pagkabuhay ni Jesus, nireinstate niya si Pedro. And I would like to share this story. So, si Pedro po, tinatwa niya si Jesus. Nabuhay po si Jesus after 3 days. Nakita sila ni Pedro. And John 21:15-19, ito yung pag-uusap nila. Tinanong po ni Jesus si Pedro, sabi ni Jesus, Peter, do you love me more than this? Nag-ask si Jesus kay Pedro. And Peter answered naman, sabi, yes, Lord, you know that I love you. And nag-command si God, sabi niya, feed my lambs. Feed my lambs. Pangalawa, nagtanong ulit si Jesus, do you love me? Do you love me? Sabi ni Pedro, yes, Lord, you know that I love you. And nag-command ulit si God, take care of my sheep. Pangatlong beses nagtanong si Jesus, do you love me? Ngayon, naguluhan na si Pedro kasi naalala niya 3 beses niya tinatwa si Jesus. And sabi ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat. Nalalaman mo na minamahal kita. Nagkumando si God, feed my sheep. Sabi sa John 14:21, sabi po doon, ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Siya ay iibigin ko at pahayag ko sa Kanya ang aking sarili. One way of showing our love for God is when we obey Him and keep His commandments. And si Jesus, nag-command siya kay Pedro. Sabi niya, feed my sheep. Take care of my lambs. Feed my lambs. Nag-command. And when Jesus say sheep and lambs, He was pertaining to sa mga people niya. And Peter obeyed it. Why? Because He's the first one to share the gospel sa mga Gentiles. And He was the missionary sa mga Jews outside the Jerusalem. Okay, He obeyed God and keep His commandments. And when Jesus say, follow me to Peter, John 21:29, John 14:21, John 21:29, sabi niya doon, follow me for the second time. He followed Jesus up to the point na si Pedro namatay as a martyr in Rome. And he was crucified. Si Jesus po, paano po siya napako? Pataas. Ganito siya napako. Pero si Pedro, sabi niya, I don't deserve to die as my Lord did. Napako po siya sa krus pabaliktad. He obeyed Jesus Christ and keep His commandments. Pwede po natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, I love you. Diba? Madaling sabihin eh. Pwede na sabihin, God, mahal kita. Pero kapatid, tandaan natin, words not accompanied with actions are meaningless. Ang mga salita na walang gawa ay baliwala.
Let's obey God. Let us keep His commandments and let's show God that we love Him. The greatest commandment, sabi po dun, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Let us learn to love our God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and all our strength. Magandang umaga po and may God bless us all. Napakaganda po ng mensahe na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng isa sa mga tagusunod ng Panginoon, which is Peter. This is a time for us to reflect. Kamusta po tayo? Tayo po ba ay talagang nagmamahal sa ating Panginoong Jesus? Hanggang saan po yung pagmamahal natin? Hanggang saan po tayo sumusunod? Hanggang saan po yung nalalaman natin? Hindi po enough yung pagkilala natin sa Diyos, sa pagkakilala natin sa Kanya ngayon, sapagkat hindi pa po tapos ang Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy tayong nabubuhay because patuloy na nais ipakilala ng Panginoon kung sino siya sa ating mga buhay. And for this time, mag-reflect po tayo sa harapan ng Diyos. Naanyahan ko pong bawat isa na makipag-ugnayan sa Panginoon. Ituon po natin yung ating paningin sa ating Diyos na nagbigay ng buhay sa atin dun sa krus ng Kalbaryo. Dun sa mga panahon na nahihirapan siya, sa panahon na nasasaktan siya, sa panahon na napapahiya siya sa lahat ng mga tao. Ang nasa isip ni Jesus ay ikaw. Tinis niya lahat yung hirap dahil mahal ka niya at nais ng Panginoon na makita natin kung gaano kalalim, kalawak, pang walang hanggan pag-ibig ang inalay niya sa atin. At nag-aantay ang Panginoon sa atin. Anak, mahal kita. At nais kong maranasan mo yung pagmamahal ko. At ganun din naman, naghahanap ang Panginoon ng pagmamahal natin sa Kanya. Just talk to God right now. Bilang isang anak na nakikipag-ugnayan sa isang ama na magpupuno ng lahat sa atin. Have a personal prayer to God right now. At maaaring ang ilan sa atin ay hindi nagkaroon talaga ng father image. Umaari yung ama natin ang talagang nanakit sa atin. Pero ang sinasabi ng Diyos sa oras na ito, ako ang tunay na ama sa iyo, na kahit kailan, hindi kita iiwanan, hindi kita sasaktan. At ang nais ko, magtiwala ka sa akin at ibigay mo ang buong buhay mo sa akin. Continue to talk to God right now. Sabihin po natin sa Kanya yung nilalaman ng damdamin, ng isip natin sa oras na. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pinagdaanan namin. Kasama ka namin. Salamat, Panginoon, sa panahon na kami ay nagkamali at nadapa. Ikaw yung talagang pumulot sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagkatiwalaan mo ako. Pinagkatiwalaan mo bawat anak mo na naririto upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Nawa katulad ni Pedro, Lord, we will be strong and brave enough na maging radikal kami sa pagsunod namin sa iyo. Naturuan mo kami iwanan ano yung nais mong paiwan sa amin para sumunod sa iyo. Maging ang aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na iwanan ito upang ikaw lamang ang mahayag sa aming mga buhay. Katagpuin mo ang bawat anak mo na narito. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang. And Lord, right now, like Peter, nais po namin sa iyo sumunod. Sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng pananampalataya na meron kami. Salamat, Panginoon, sapagkat pinatunayan mo na hindi ang kakayanan namin, hindi ang sipag, hindi ang lakas na meron kami ang magpapanatili sa amin nakatayo, kung hindi walang iba, kundi ang iyong biyaya at pag-ibig sa amin. And Lord, I pray that you will be with us for the rest of our lives, that we will continue to dwell in your presence, na manatili kami sa iyong presensya, nananabik,
na manatili kami naghahanap sa iyong salita upang makilala ka pa namin. And Lord, dalangin ko po ang bawat isang anak mo na naririto, tunay na maging seryoso kami, Panginoon, sa buhay namin sa iyo, na walang anuman na makapagnanakaw ng pag-ibig na natanggap namin mula sa iyo sa mundong ito. At nawa, Panginoon, yung pag-ibig din namin sa iyo, walang ibang makanakaw nito. Hindi ang tao, hindi ang security ng aming buhay, kung hindi, Panginoon, ikaw lamang yung tunay na mahalin namin sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon.